Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-13 kabanata ng El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Klase sa Pisika. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Ang silid ng klase sa pisika ay isang mahabang rectangular na bulwagan na may maluluwang na bintana at mga batong hagdanan na may kahoy. Nakaayos ang mga estudyante ayon sa kanilang mga apelido. Wala masyadong palamuti ang silid at ang mga kagamitan sa pisika ay nasa isang aparador. Si Padre Millon, isang Dominikong pari at batang propesor sa klase sa pisika, ay kilala sa filosofiya mula sa kolehiyo ng San Juan de Letran. Nasa tapat ng pintuan at sa ilalim ng larawan ni Santo Tomas de Aquinas ang upuan ng propesor. Una niyang tinawag ang antuking estudyante na parang iskoba ang buhok, sunod naman si Pelaez. Sumenyas si Pelaez kay Placido sa pamamagitan ng pagtapak sa paa nito na parabang sinasabi na idikta sa kanya ang sagot. Dahil dito'y napasigaw sa sakit si Placido at siya'y napagalitan ni Padre Millon. Tinawag siya nito na Espiritu Sastre at Pakialamero. Siya tuloy ang pinagbalingan ng pari. Nahirapan si Placido na sagutin ang mga tanong ng propesor at tinawag pa siyang Placidong Tagadikta. Dahil sa wala siyang masabi, naglagay ng guhit ang propesor kay Placido. Tumutol si Placido at nagpaliwanag. Ngunit inihagis niya ang kanyang aklat, tumindig at walang galang na umalis sa klase. Nagulat ang klase sa ginawa ni Placido. Nagsermon at nagmura si Padre Millon hanggang sa tumugtog ang kampanilya. Senyales na tapos na ang klase. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Inilarawan ang silid-aralan ng klase sa pisika, malaki at maliwanag. Ngunit kulang sa kagamitan at halos walang dekorasyon maliban sa larawan ni Santo Tomas de Aquinas. Si Padre Millon, ang batang propesor ng pisika mula sa kolehiyo ng San Juan de Letran, ay kilala sa kanyang pagkadominiko at kadalasan ay pinahihirapan ang mga estudyante sa kanyang mga katanungan. Tinawag ni Padre Millon ang isang antuking estudyante na may hitsurang parang eskoba ang buhok at sunod na tinawag si Juanito Pelaez na mahilig manggulo sa kanyang kaklase, lalo na kay Placido Penitente. Sa pagtapak ni Juanito sa paa ni Placido, napasigaw ito sa sakit at napagbalingan ng galit ni Padre Millon, na tinawag siyang Placidong Tagadikta at pinilit siyang sumagot sa mga tanong kahit nahihirapan siya. Hindi kinaya ni Placido ang pang-iinsulto ni Padre Millon, kaya nagdesisyon siyang magwala, ibinato ang kanyang libro, at umalis ng walang paalam. Ikinagulat ng buong klase at nagdulot ng galit at sermon mula sa propesor. Mga mahahalagang tauhan. Padre Millon, Dominikong pari at ang guro sa klase ng pisika. Kilala rin siya sa filosofiya mula sa kolehiyo ng San Juan de Letran. Siya ang bumubuo ng batas sa loob ng klase at nagpapataw ng disiplina sa mga estudyante. Placido Penitente, isang estudyante sa klase na pinag-initan ni Padre Millon. Tinawag siya ni Padre Millon na Espiritu Sastre, Pakialamero at Placidong Tagadikta. Siya ay nahirapan na sagutin ang mga tanong ng propesor at nagtangkang tumutol sa guhit na inilagay sa kanya ni Padre Millon. Sa huli, nag-aklas siya sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang aklat, pagtindig at pag-alis sa klase ng walang galang. Juanito Pelaez, isang estudyante na tinawag ni Padre Millon matapos tawagin ang antuking estudyante. Siya rin ang sumenyas kay Placido para idikta sa kanya ang sagot. Antuking estudyante. Isang estudyante na tinawag ni Padre Millon na parang iskoba ang buhok. Siya ang una na tinawag ni Padre Millon. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kabanata ay sa silid ng klase ng pisika sa Universidad ng Santo Tomas, isang maluwang at maliwanag na silid na may mga bakal na bintana. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Campanilla, isang maliit na kampana na ginagamit bilang senyales o panghudyat.
tulad ng pagtatapos ng klase o pagsisimula ng isang aktibidad. Filosofiya, ang pag-aaral ng mga batayang prinsipyo ng kaalaman, katotohanan, moralidad at pag-iral. Arogante, ugaling mapagmataas, mayabang o palalo. Ipinapakita ang labis na tiwala sa sarili na madalas nakakasakit o nakakasupil sa iba. Pakialamero, taong laging nakikialam o nakikisawsaw sa mga bagay na hindi niya sakop o hindi niya dapat pakialaman. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ipinapakita sa kabanata ang kahinaan ng sistema ng edukasyon sa panahon ng mga Kastila, kung saan ang pagtuturo ay nakatuon sa pagsasaulo ng mga leksyon imbes na sa praktikal na pag-unawa at aplikasyon. Itinuturo ng kabanata na ang tunay na edukasyon ay dapat magpalalim ng pag-unawa at magtaguyod ng kritikal na pag-iisip, hindi lamang ng memorisasyon ng mga aralin. Inilalarawan ang pang-aabuso sa kapangyarihan ni Padre Millon na nagpapahiya sa kanyang mga estudyante sa halip na turuan sila ng may paggalang. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagtrato sa mga mag-aaral ng may dignidad at respeto, dahil ang paglabag dito ay nagdudulot ng galit, kawalang interes sa pag-aaral, at pagkawala ng tiwala sa sistema. Ang pagkilos ni Placido Penitente na tumindig laban kay Padre Millon at umalis sa klase ay isang malinaw na pahayag ng kanyang pagtutol sa hindi makatarungang sistema. Itinuturo nito ang kahalagahan ng paglaban sa pangapi at ang pagtataguyod ng sariling dangal at karapatan, lalo na sa harap ng mga mapang-abusong awtoridad. At diyan nagtatapos ang 13 kabanata ng El Filibusterismo, klase sa Pisika. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.